Nagpapaabot ng matinding pangamba at pagkadismaya ang ilang OFW sa Belgium kaugnay ng mga umiinit na isyu sa bansa, lalo na ang hindi makataong pagtrato kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa kanila, hindi na ito simpleng usapin ng politika, kundi seryosong tanong ng karapatan at hustisya para sa bawat Pilipino. Si Carla Abellana magpapalita. Sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ramdam na ramdam ng mga overseas Filipino worker ang kanilang tunay na halaga, hindi lang sa salita kundi sa konkretong aksyon ng pamahalaan. Mula sa pagpapatatag ng seguridad para sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas hanggang sa mga programang pang-edukasyon tulad ng libreng tuition, malinaw ang mensahe ng administrasyon. Ang bawat Pilipinong nagtatrabaho sa ibayong dagat ay mahalaga. Isa sa mga hayagang nagpahayag ng kanyang damdamin ay si Charity Joy Amper, isang OFW sa Belgium. Para sa kanya, hindi matatawaran ang kaginhawaang dulot ng mga programang ipinagkaloob noon sa kanilang mga kaanak sa bansa. At higit sa lahat, dama nila ang proteksyon at katiwasayan ng kanilang pamilya habang si Duterte ang nasa Malacanang. During his being president, sobrang naramdaman namin as OFW na kami ay mahalaga. Binibigyan niya ng magagandang project ang mga kamag-anak namin sa Pilipinas, like free tuition fee sa mga kamag-anak. Malaking bagay yun sa amin. Feeling namin safe ang mga kamag-anak namin sa Pilipinas. So malaking bagay po yun sa amin bilang OFW kasi lagi namin iniisip yung kapakanan, security ng mga kamag-anak namin. Pero nung nandoon si Tatay Digong, we feel secured talaga na okay sila. Ngunit sa gitna ng mga kaganapan ngayon, hindi maiwasang mangamba ng ilang OFW. Paano kung ang sinapit ng dating Pangulo ay mangyari rin daw sa kanila? Sa mga bansang kanilang pinagtatrabahuan, di maiwasan ang tanong kung ligtas pa ba talaga ang bawat Pilipino, lalo't pagdating sa usapin ng karapatan at hustisya. Imagine yung mga tao na nandyan sa Pilipinas, basta na lang kukunin ng ibang government para sila mag-judge. How about us? Paano kung kami nang i-judge dito? Papabayaan na lang ba kami ng government? Sino pang asahan namin? Just in case na may problema kami dito. Kaya doon kami galit kasi parang we don't feel parang secured na. Kaya naman maging ang mga Filipino community sa Belgium ay nagpahayag ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte at pagkadismaya sa administrasyong Marcos Jr. So actually it's not about a political side anymore. It's about being a Filipino. Kasi hindi naman pwedeng kukunin na lang nila basta ang isang Pilipino na dalahin dito sa Europe at sila ang mag-decide. It's not all about political side. It's about being a Filipino. Ang tanging pag-asa na lamang na maipapakita ng mga Pilipino ngayon sa darating na eleksyon, vote straight PDP laban. Unfortunately, as I hear all my friends and yung mga karamihan mga Pilipino dito galit sa nangyayari kasi hindi dapat di ba? So naman sa ngayon, ang tanging na nga lang nating magawa is to support PDP laban. Vote straight po talaga kasi yun na lang ang pwede nating maitulong so far. Bali, babawi na lang tayo sa eleksyon. Yun na lang sinasabi namin. Habang nagpapatuloy ang mga diskusyon at reaksyon mula sa iba't ibang panig ng mundo, nananatiling buhay ang tinig ng mga Pilipino sa labas ng bansa na patuloy na sumusubaybay, nakikilahok at nagpapahayag ng kanilang saloobin para sa kinabukasan ng bayan. Mula sa Belgium, ito ang kanilang panawagan, ang marinig, maunawaan at mapahalagahan ng pamahalaan dapat ay pumoprotekta sa kanila. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Carla Abellana, SM9 News.